Umaasa si Senator Erwin Tulfo na makakakuha sila ng 13 o higit pang boto para masemento na ang liderato ng Senado sa ilalim ni Senator Sherwin Gatchalian. Sinabi yan ni Tulfo kasunod ng pagpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng special session sa June 17. Aminado naman si Tulfo na hindi patiyak kung boboto pabor kay Gatchalian si Senator Joel Villanueva. Matatandaang nitong weekend, kinumpirma mismo ni Villanueva na a-attend siya sa paparating na special session. Kaugnay niyan, muling iginit ni Tulfo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na hindi kikilalanin ang anumang hearing na hindi niya ipinatawag. Para naman kay House Prosecutor Panel Member Representative Jervil Luistro, mas maigi raw na magkaroon na ng duly elected na Senate President bago mag-start ang impeachment trial. Nangangamba kasi sila na baka questionin at iakyat din sa Supreme Court ng depensa ang issue. Oo, at mateteknikal na naman sila kung ganun. Oo, kasi hindi malinaw kung may SP ba, si APC pa ba ang SP, acting Senate President ba ang susundin? Hindi matatapos Oo. ang Senate gridlock. Totoo. Oo. May tug of war sila. Okay. Eto na. Yes. Para makahingi po tayo ng detalye kung ano na pong nangyayari dyan sa Senado, kausapin natin ang ating mobile journal na si Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta kayo dyan? Jovi, Chiki, Mase, magandang gabi. So far, kanina lamang nakita natin yung House Prosecutor Panel, from the House, si Senate Secretary Chelo Garafil na pumunta sa Senado at dala na rin yung impeachment pre-trial briefs na inaasahan. Plus, I think si Attorney Michael Powa from the camp naman, on the defense naman kay Vice President Sara Duterte, dumating na rin para rin ibigay yung kanilang pre-trial briefs. Plus yung formal entry nila ng kanilang mga lawyer. And so far ngayon dito sa Senado, sa loob at sa labas, mahigpit pa rin ang seguridad. Bawal ang bisita for now. Pwera na lamang kung Senate staff, kung empleyado, kung accredited na Senate media. At sa labas ng Senate gate naman, mahigpit yung checkpoint doon. May kailangan lahat ng sasakyan, dadaan muna, i-inspectionin yung paligid nito at i-verify kung ano ang pakay ng nais makapasok ng Senate premises. Pero so far ngayon dito sa loob, tahimik ang Senate building. Merrimon, kanina napapag-usapan namin ni Chiki at saka ni Jovi yung pagpapatawag ng special session dyan sa Senado. Baka may nauulinigan ka maliban kay Senator Joel Villanueva na plano o most likely sasama doon sa Gatchalian block para doon sa special session on Wednesday. Mase, ang natanong natin kanina dyan, si Senator Erwin Tulfo, ang nasabi hindi niya raw alam, pero may nakausap daw na isang babae at isang lalaki. Ay. So, natanong din ng media kanina kung sakali ba, eto na ba yung hinihintay na bubuo doon sa decisive na majority, yan daw yung dinadalangin nila na hopefully by tomorrow daw, makumpleto na, makuha na at least 13 senators para masemento na si Senator Gatchalian bilang Senate President. Yung sinasabi mo na isang lalaki at isang babae, magkapatid? Walang binanggit na kahit na anong description. Basta sinabi lang ni Senator Erwin isang babae at isang lalaki daw. Baka may balita ka, Merrimon, sa Blue Ribbon Committee. Ano ang updates? Ano mga chika dyan? O yun nga, isa pa sa nagpainit din ng ulo ni Senator Erwin Tulfo ay yung naging post o pag-aanunsyo ni former Congressman Mike Defensor na bukas may gagawin sila yung version ng Cayetano Block na Blue Ribbon hearing sa EDSA, sa isang venue doon. Pero ang sinasabi ni Senator Tulfo, wala raw pupunta doon na Senate Secretariat staff na magre-record, magdo-document nitong gagawin nila na hiring-hiringan ang tawag ni Senator Erwin. Pero bukod dyan, hindi ito authorized, illegal ito, at so far wala pang kahit na anong utos or schedule mula sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin ng susunod nilang pagdinig. Tapos, ang sabi pa ni Senator Erwin, yung mga legal team daw nilang mga senador sa majority, pinag-aaralan din daw yung possible accountability measures or mechanism kung pwede bang magkaroon ng usurpation ng authority, itong dating kongresista, kung may kailangan din daw bang ikaso sa mga senador na pwedeng nagdudulot ng pagkalito ng mga tao. Kasi nga, etong quote-unquote hiring-hiringan, pinupush nilang mangyari samantalang yung official committee ng Blue Ribbon talaga, wala pang gagawing pagdinig so far ngayong linggong ito. Balik sa inyo.
O Marymon, meron pa bang mga Senate employees na nalilito pa rin kung sino ang Senate President o kung susundin nila si APC o si Acting Senate President Win Gatchalian? Kasi litong-lito sila last week, di ba? Tayo rin naman. Lito rin. So far, Chiki, sa mga nakausap natin dito, malinaw naman na raw. Kasi tulad ngayon, nasunod naman na yung work from home setup, yung heightened security alert, yung last week hanggang sa araw na ito, ginagampanan naman na ng lahat yung kailangan gawin pagdating sa pag-observe ng yung security protocols, yung pag-double check din sa listahan ng OSAA personnel, pagdating sa media, sa mga bisita, at kapag hindi naman necessary or wala namang coordination, hindi naman pinapapasok ng Senate premises. So far, sa nakausap din natin, malinaw pa naman ngayon yung sinusundan nila. Maging sa Senate Secretariat Office na si Attorney Ray Bantug ang nanunungkulan bilang Senate Secretary General. Okay, Marymon, pagbigyan natin yung isang viewer natin dito na nagsisimula ang pangalan sa letter A. So, tanungin lang natin. Tsaka parang fairness na rin to, no, Marymon. Ngayong araw ba na ito yung nagparamdam yung block headed by Senator Alan Peter Cayetano or mas si Senator Alan Peter at saka si Senator Legarda ba kasi sila yung masipag mag-update Yeah. Meron ba silang mga naging mga pahayag matapos nga itong biglang pag-anunsyo ng special session and at the same time yung possibility ng changes sa leadership na masisementohan dahil dun sa mga naging desisyon ng ilan sa mga kasamahan nila? Jovi, nitong weekend, si Senator Alan Peter Cayetano, sa isang Facebook live stream niya, nasabi niya na nagkaroon siya ng heart-to-heart talk kaya kasama si Senator Joey Villanueva, though hindi na bigyan ng detalye masyado, pero tungkol daw ito sa mga akusasyon na binabato laban sa senador. Kasi sa mga lumilipas na araw, kuro-kuro nga na si Senator Joel ang pwedeng kumumpleto sa at least 13 na senators para masemento na nga si Gatchalian sa liderato. Pero kani-kanina lamang, ang nilabas naman na statement ni Senator Cayetano ay yung kanyang pagkabahala na baka raw magkaroon na naman ng iba't ibang interpretasyon pagdating sa pagboboto ng mga senador. Ito ay patungkol sa impeachment trial kay Vice President o ni Vice President Sara Duterte na kinompare ni Senator Cayetano yung naging case ng sesyon na ginawa noong June 3 na binilang ng quorum yung 12 na luklok doon si Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore. And ang kine-question ngayon ni Senator Cayetano, baka rin daw magkaroon ba ng ganong pagbabali ng guidelines o ng alituntunin pagdating naman ng impeachment trial. Jovi. Okay. So, meron ka bang pwede idagdag tungkol sa preparations para do sa July 6 na pagsisimula ng impeachment process dyan sa Senado, Marymon? So far, wala pang binibigay yung liderato na indications na may complications. Kasi ngayon, sila parehong House Prosecution Panel, pati yung defense na team ay nag-comply na doon sa pagsasubmit ng kanilang pre-trial briefs. Ang inaasahan na lang natin, nasabi na naman ni Secretary Garafil ngayong Thursday, gagawin naman yung pre-trial conference. Pero wala pa daw ditong verdict para lang maging malinaw. Wala pang verdict dito ng guilty or not guilty. More on the organizational part lang daw ito bago mag-proceed talaga sa trial. So magkakaroon ng marking, ng evidence, yung listahan ng witnesses. And though hindi nag-divulge pa kanina si Secretary Garafil ng nilalaman, pero lahat naman na daw yun na isumitin na. So far, smooth flowing pa to, depende na lamang talaga sa parating na impeachment trial kung saan hanggang sa ngayon, ina-assert pa rin ni Senator Cayetano na siya ang legal and moral na Senate President at dapat sila ang manunungkulan bilang presiding officer ng impeachment trial. Balik sa inyo. Okay. Thank you very much, Marymon, for the update. I'm sure bukas. May venue ka na ba kung saan gagawin ng Blue Ribbon nila? Nagloloko itong mga viewers natin sa Red Ribbon daw. Pero hindi naman siguro. Hindi blue yun eh. Sa Blue Ribbon. Sinakyan ko rin. Hindi, meron na bang, seriously though, meron na pang venue yung kanilang hearing outside the Senate. Yung pinost kasi doon sa post ni former Congressman Mike Defensor, maging yung mga kumakalat, mangyayari siya sa Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Pero kani-kanina lamang kasi tinatanong namin ulit yung staff ni Senator Rodante Marcoleta, yung
last time ay may hawak ng supposedly subcommittee ng Blue Ribbon ni Senator Pia Cayetano, pero ang sabi ng staff is titingnan daw muna nila yung mga detalye, pero hanggang sa oras na ito wala pang final details or confirmation kung tuloy nga ba itong version nila ng Blue Ribbon Committee hearing. Yeah. Okay, thank you, Mary Mon Reyes. Thanks, Mary Mon. Salamat.